Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. May reaction video tayo dito kay Rob Trip. At ano pwede mangyari kay BBM kung di ma-impeach si Sara Duterte. Ang tanong ng taong bayan. Alright, panoorin po natin guys at intro muna tayo. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. At ito na naman ang ating reaction video. Ano pwede ba mangyari kay BBM? At kung di ma-impeach si Sara, babaliktad at maging may people's power ba mangyayari para mabuwag itong ating gobyerno kay Bongbong Marcos. Alright, panoorin po natin dito kay Christian Esguerra. Courtesy by Christian Esguerra, guys. Facts and birds. Sa prangkang usapan, Senator, no? Yeah. Ano pwedeng mangyari kay BP? Alright, napanayam niya si ating Senator Trillanes. Kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito, what could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove by impeachment. Bakit? Kasi nakita mo. Or parang bumaliktad na si Trillanes, no? Hindi matatapos ang termino ni BBM pag hindi na-impeach itong si Sara. At mangyayari niya na magiging may people's power. Baka lumayas itong ating si BBM. Nagiging bolder and bolder. Nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka nagiging aggressive na ang ating VP Sara Duterte. Na ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power. Pagka yun ang objective nila. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya ito natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos. Alright, nakinig nyo, napakinggan nyo at nanganganib si BBM pag hindi na-impeach itong si Sara Duterte. Alam na ng taong bayan yan. Again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the at ito nga si Trillanes, ang bayaran niya na vlogger. 28 elections. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado, at sa public at large. At isa lang tayong commentator at reaction video dito kay Rodri. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of... Nako. Ano na mangyayari? Mangyayari kay BBM pag hindi natapos ang termino. Hindi ma-impeach si Sara Duterte. Mangyayari kay BBM hindi matatapos ang termino niya. Alright? Alam na ng DDS yan. Ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Malamang EDSA 2 magiging impeach naman itong magiging revised psychology natin. Si BBM naman ngayon ma-impeach. Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano ang mga nakikita yung senaryo? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, all options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto. At maraming church na pare ang sasama at mga ex-military kay Duterte. Paano na yan? Gagawin nila lahat. We're talking about impeachment. Imagine, from now until 2028, do you think wala nang political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure, meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, yung chatter sa
PMA, Kaya kinakabahan na rin itong ating si PBBM kung hindi talaga ma-impeach si Sara Duterte. chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto. Parang bumabaliktad na si Trillanes. Palakas na palakas daw. Ang palakas na palakas ang puwersa ni Sara Duterte. Para, Ayan, sa bibig na rin ni Trillanes na sinasabi niya. pwestong ibibigay sa kanila. So, merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin. Kasi military rin tong si Trillanes, kaya alam niya ang mangyayari kay BBM. Once na hindi ma-impeach si Sara Duterte at sa ngayong taon at susunod na taon. Sa PMA, it could be too tempting for these PMAers to resist. Medyo interesting yung sinabi nyo, no? Yung chatter sa mga PMA chat groups, medyo ganyan. Can you be more specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. Yan. Sa bibig na rin ni Trillanes. Dahil nga isang military, may knowledge to sa military, guys, ha? Tandaan nyo ba? Yung Oakwood, ito nagpalaganap at sila'y nagtago at sa isang Oakwood dito sa Makati. Masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may... Ayan, nakikita na ni Trillanes ang mangyayari kay BBM pag hindi na impeach si Sara. Awesome! Ayan ang mangyayari. Awesome! At baka mag-people's power, lalo na yung nangyari na kasi dati yan sa mga pare at ex-military. Active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Doon kasi sa panahon ni idagdag ko lang, Christian. Doon kasi sa panahon ni Pinoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron eh. Kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa. Okay, what you were saying, may May danger. Ibig sabihin, talagang hindi nila alam, mayroon ng nabubuong samahan o rally na magaganap dito sa EDSA. paki-clarify, no? Para hindi kayo ma-misconstrue. Ano yung sinasabi Yes, ng active recruitment? Ganito kasi, yung based on our experience, may phases yan. Meron yung socialization phase, yung agitation phase. Then, pag nakita mo na receptive, yung mga opisyal, doon ka nalilipat doon sa recruitment phase. Ito na, yung recruitment, mas malalim na yan. Talagang pinapasok na doon sa buong conspiracy. Then the third... Dati naman nagre-recruit itong si Trillanes, kaya alam niya. Ano maganap sa ating rally laban kay BBM. Third stage is organizing stage. Alam mo na kung ano na, saan ka in the organization, then sama na dyan yung planning. Then yung... Kaya alam ni Trillanes kung anong plan na mangyayari kay BBM. Ayan, dapat iporsige nyo, ma-impeach si Sara. Na yung tatawid na kayo, mag-execute na kayo. Dito, sa nakikita natin, dito pa lang sila sa socialization/agitation phase. Socialization. Ibig sabihin na meron ng usapan ang mga bawat isa at meron na sa mga military na kasama ni Duterte. Kailan ba ito nag-start? Since late 2022, nung nagsimulang maggumalaw yung mga pro-Duterte retired generals, nangangalabit sila, nag-agitate sila. To be fair, wala namang kumakagat.
the active officers remain true. Paano ex-military rin na itong si Trillanes? Baka kinalabit na rin ito ng mga kasamahan na dating military. Kaya alam nito ni Trillanes. Obedient to the chain of command and the Constitution. So, walang humakagat. But, ang sinasabi ko, merong constant na naghihikayat. And given the right opportunity. O paano niya nasabi? May constant na naghihikayat sa military. Alam na, di ba? And motivation, pag merong kumagat yan, yun ang komplikasyon. Remember, it will only take one brigade commander or one division commander to start the ball rolling. Di ba? Okay. So, yun. Okay. Kung ito yung mga senaryo na nakikita nyo po, what should BBM do now? Well, yun na nga. Yan ang tanong, anong gagawin ni BBM pag hindi na-impeach talaga itong si Sara Duterte? I think he's left with the two options. Itong either the shortcut na impeachment, yung 1/3 vote, or i-prolong nila para dun sa next set of senators. Yun. Depende yan sa comfort zone niya. Kung nakita niyang, kasi may 5 ngayon eh. May 5 ng boto yung acquittal ngayon. Kahit na hindi na, I don't see these people changing their minds. So ngayon, 3 na lang yung kailangan nilang kuhanin. That's parang reachable goal yan. Whereas kung sa next Senate, isa lang ang may iwan na holdover na pro-acquittal, assuming the results of the elections would... Ay, mukhang hindi mangyayari yan. At hindi talaga may impeach. Kaya kinakabahan na itong si Trillanes din. Favor the administration. Therefore, 8 pa yung kukuhanin nila. Mas challenging yon. But, Christian, but, ang danger naman doon sa ipoprolong mo, hindi mo alam yung mga mangyayaring events within the next few months. Kumbaga, hindi mo necessarily controlled yung mga variables, yung circumstances. So, it's a risk either way. Alright guys, napakinggan at napanood po natin sa ating reaction video dito kay Chris Esguerra sa panayam kay Trillanes. Kung hindi ma-impeach si Sara Duterte, anong gagawin ni BBM? At kinakabahan na, baka mag-people's power sa EDSA ang mga pari at mga sundalo, mga ex-military. Alright, maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Road Trip. And see us again sa ating the next reaction video. And keep safe and healthy and peace out. Don't forget to subscribe, Road Trip. And peace out.